Magandang umaga rin po. Tingnan nga natin yung mga katabi natin at bigyan natin sila. Tapos sabihin natin sa mga katabi natin, naway mapagpala ka ng Panginoon sa araw na to. Pala ka ng Panginoon sa araw na ito. At sa mga darating pang araw. Sa mga darating pa. Yan. Welcome po kay ate. Yan. Yung iba pwede pong lapit dito konti. Hindi po ako nangangagat. Binabati din natin si Ate Beth sa kanyang special day. Happy birthday, Ate Beth. Baka naman. Ikaw pala yung sinasabi ni ate. Blooming si ate sa kanyang birthday. Ano, wala ako. Sabi sa akin, umag. Ako pipilitin niya raw at hindi talaga kaya. Oo nga, sabi niya nga din yung kahapon. Okay, sa pagkakataong po ito, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoon. Maaari po tayong magkaroon ng pansariling panalangin upang ilapit natin sa Panginoon ang ating mga buhay. Tayo po ay narito upang sumamba sa Panginoon, kaya marapat lamang na ang ating mga puso at isipan ay may focus natin sa pagsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Kung meron mang mga karumihan o kabagabagan sa ating mga puso, isuko natin ito sa Panginoon upang maging katanggap-tanggap ang ating pagsamba sa Kanya. Pasalamatan natin siya sa Kanyang pag-ibig sa atin na sa kabila ng ating mga pagkukulang, siya ay laging handang magpatawad, laging handang maglinis sa ating mga puso at isipan. Kilalanin natin siya sa kanyang mga katangian bilang Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, at Diyos na nasa lahat ng lahat. Maaari po natin tawagin si Ate Arlene para sa pagbasa ng banal na kasulatan. Maaari po tayong tumayo para sa pagbasa. Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo ipahahayag ko. Dahil sa iyo, ako'y aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos na kataas-taasan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, niluluwalhati ka namin, O Diyos, dahil Ikaw ay mabuti, Ikaw ay mahabagin, Ikaw ay mapagkalinga, Ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Salamat, O Diyos, na sa umagang ito, taglay namin ang panibagong buhay, ang panibagong kalakasan na nagmumula sa iyo. At sa umagang ito, Panginoon, amin pong inihahandog ang gawain na to, ang aming celebration para Ikaw ay mapurihan, Panginoon, at maluwalhati at malubod. Dakilang Diyos, gamitin mo po mightily ang bawat bahagi ng aming gawain sa umagang ito, lalo na po ang gaganap. No, Panginoon, makita mo po may malinis na puso ang bawat isang tatayo dito, Panginoon, upang Ikaw ay handugan ng mga awitin, ng papuri at pasasalamat sa iyo. Ganon din, O dakilang Diyos, ang anak mo na itatayo mo sa aming harapan,
Nawa ay pakalinisin mo ang kanyang labi, Panginoon, maging daluyan siya ng pagpapala upang ang lahat ng makarinig ng salita mo sa pamamagitan niya ay magkaroon ng pagpapala. Dakilang Diyos, dinadalangin namin ang mga wala pa dito. Nawa, O Panginoon, patuloy mo po silang paalalahanan, Panginoon, na mayroong nakatakdang gawain na uukol para ikaw ay purihin namin at luwalhatiin namin sa Espiritu at sa katotohanan. At sa umagang ito, Panginoon, ibigay mo po, Panginoon, at ihandog mo po sa bawat isang pamilya, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig, ang iyong dakilang pagpapala sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord Jesus, sa umagang ito, at nawa, Panginoon, maging kaaya-aya ang aming paghahandog ng papuri at pagluluwalhati sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po ay magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Tayo po ay sama-sama umawit, magpuri. Ibuka po natin ang ating mga bibig sa papuri sa ating Panginoon. Kat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, naging nanatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig. Pumalakpak po tayo para sa Panginoon. Awit sa sayaw, luwalhatiin, parang pagsisigaw, dadakilain. Tumapo sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon kailanman. Minsan pa, purihin po natin ang ating Panginoon. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Sa sayaw, luwalhatiin, papalang pagsisitaw, dadakilain, nagtumago sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman. Awit sa sayaw, luwalhatiin, papalang pagsisitaw, dadakilain, nagtumago sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalang pagsisitaw, dadakilain. 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 Yes po, purihin po natin ang ating Panginoon. Patuloy po natin sa awitan at sambahin. Ang mga awit na ito ay alihin po natin ating pagsamba at papupuri para po sa ating Panginoon. Sabi po dyan ay di kailanman nagkulang ang ating Panginoon. Siya po ay mabuti sa atin sa anumang kalalagayan natin. Ang ating Panginoon, ang ating pag-aasa.
Siya po ang tunay na dakila sa lahat. Tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Ikaw lang ang pag-asa ko, Tanging ikaw ang buhay ko, Siya nga po, Panginoon. kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, pag-ibig mo
dakilaan, pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Totoo, Panginoon, na kayo po ang unang nagbigay ng pag-ibig sa amin. Nararapat, Panginoon, na ikaw ay aming sambahin, laging parangalan sa aming buhay. Dahil ikaw ang totoong Diyos na nagbigay, nag-alay ng iyong pag-ibig. Ang katapatan mo, Panginoon, sa amin ay hindi mo sinusukat tungo sa aming mga kilos, sa aming pamumuhay. Salamat po, Panginoon, sa dakilang katapatan na ito. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Yes, Lord, bukas. Bukas noon, ngayon, magpakailanman. Ikaw ay aming luluan. Walhatiin ka. Minsan pa katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Yes, Lord, katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka.
para sa atin. O Diyos na dakila, kaya kayo po ay amin. Totoo na pinasasalamatan sa aming buhay. Kayo po ay kailanman ay hindi nakulang sa amin. Kayo po kailanman ay hindi kami iniwan. Kaya nga nararapat na kayo po ay aming sambahin, purihin. Ito po ay nagmumula sa aming mga puso. Maraming salamat po sa umagang ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ay po lahat ay pwede nang upo at ating pasalamatan ng Panginoon sa pagkakataong ito. Masarap pumapuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Kahit wala tayong mga gitarista, wala tayong drums, nagda-drum, o mga galing na singer, panalangin natin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng mga kapatid na gagamitin ng Panginoon sa bawat pagpupuri natin. Good morning po muli sa inyong lahat. Good morning din po. Ipurihin ng Panginoon. The Lord is good all the time. All the Ayan. time. Ano na bang Sunday ngayon? Third Sunday na. Last Sunday ngayon. Last Sunday na, napakabilis na Natapos na ang matatapos na ang Love. Love man. Love man. alam po ninyo, talagang ang Valentine ay hindi namin sineselebrate ng asawa ko. Kumbaga, na mahal hindi namin nakakisna na sumabay sa ganitong mga celebration. Bagamat, pwede naman natin iparamdam talaga yung pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay. No? Hindi lamang every February, di ba? Na makarami naman na pagkakataon na pwede nating iparamdam sa mahal natin sa buhay yung love, di ba? Minsan nga, mas ma-appreciate mo pa yung pagpaparamdam ng love kung hindi the month of February. Kasi ang love talaga, araw-araw yan. Araw-araw. Wala ako sa sa topic ng love. Kasi, ang love naman kasi talaga, sabi nga natin, di ba, yung mga anak natin, ang love talaga, ano pa tawag doon, laging hinaharap o laging ginagamit sa partner mo, sa kasama mo sa bahay, sa mga kaibigan mo, dahil hindi ka tatagal sa kanila kung wala yung love. Ayan. Napakabuti ng Panginoon dahil sa iyo munang nagparamdam sa atin ng love. Gusto ko po na tumayo po tayong lahat at then basahin po natin ang ating Biblia kung meron kayong apps. Okay lang din po. Sa unang Korinto 15 and 57. 15, 57, chapter 15, verses 57 and 58. Sabi po dito, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. 58, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Tayo po ay sandaling manalangin sa Panginoon sa pagkakataong ito. Nais po namin ipagkaloob ang oras na ito sa inyo. Dalangin po namin ang inyong banal na Espiritu ang isang kumilos po sa amin. Sa bawat salita, Panginoon, na aming mapapakinggan, ito po ay maging pagpapala po sa amin at tumingin sa aming isipan at sa aming puso. Nang sa gayon, Panginoon, ito po ay magagamit namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay bilang inyong mga anak. Alam po namin ang battle, Panginoon, sa aming mga buhay ay laging nariyan. Ngunit kami ay may katiyakan ng tagumpay dahil ang aming Panginoon ay buhay at siya po ay nagtagumpay. Kaya nga po, Panginoon, turuan niyo kami na laging manangan, na lagi kami kumapit sa inyo,
sa bawat sandali ng aming buhay. Marami pong salamat sa umagang ito. Dalangin po namin o aming banal na Espiritu na aming Panginoon ay tulungan niyo kami na may focus po namin ang aming isipan, ang aming pandinig, ang aming puso sa inyo lamang. Anumang mga hadlang, balakid ng kaaway upang kami ay ma-distract. Panginoon, ito po ay inyong salangsangin. Kayo po ang kumilos sa bagay nito. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Tayo po lahat ay makakaupo na. Nagkukwentuhan kami ng asawa ko kanina. Sabi ko, alam mo, gawa na yung message ko. Pero wala pa akong title. Wala pa akong title kasi sa training talaga namin. The title is The Last na ibinibigay pag buo na yung mensahe. Pero meron na rin naman ako mga idea. Sabi ko, ano nga kaya ang magandang titulo o pamagat ng na ibabahagi ko. Pero nabuo naman siya, binigyan ko na siya ng title. So, alam po ninyo, sabi nga dito, okay, kahit hindi tayo magaling sa science, no, ang volcano o ang vulkan, di ba ito ay tahimik, di ba? Tahimik ka, alam natin. No? Hindi natin alam, ang sabi nga ang vulkan na hindi natin alam, nagkakaroon na ng sa loob. Ano tawag ito? Nagudun, yan. Nagkakagulo na sila sa ilalim, pero hindi natin nakikita. So minsan may surprising. Sa mga ibang bansa, magkano kayo na meron talagang mga volcano na bigla na lang pumuputok, walang manifestation, wala siyang pagpapakita, dahil siya ay puputok na. So, at marami ding maraming war sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, na ito ay sumisiklab na wala ding manifestation, na walang mga babala. So, meron mga ganyang pangyayari, no, na bigla na lang nagigera, no? Meron mga ganyang bansa. So meron mga nangyayari na mga silent move. Sabi nga dito, mas nagtatagumpay ang mga bagay na ginagawa ng tahimik. Maraming bagay na ganito, no? Na may mga bagay na kahit sa buhay natin na merong mga bagay na between you and the Lord lang ang kumikilos na makikita mo na natapos yung problema mo, nagtagumpay dahil sa biyaya ng Panginoon. Meron mga ganyang bagay. Dito po sa mahaba po ito pero hindi ko alam kung matatapos ko kasi meron po actually 8 points po ito pero hindi ko na kinuha lahat. So meron akong gusto i-share sa inyo sa 5 punto. Sabi po sa balikan ko po yung unang Korinto 15, 58 and 57. But thanks be to God, He gave us the victory through our Lord Jesus Christ. 58. Therefore, my dear brothers, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord. Because, sabi po, you know that your labor in the Lord is not in vain. Binasa ko sa English kasi napakagandang yung word. So binigyan ko siya na sabi ko anong nakikita ko dito sa mga verses ito. Na 2 verse lang po na hinuwanan ko ng doon po sa 57, sige po, para kita mo kung buksan nyo po, ilagay nyo na dito sa Corinthians yung Bible. Sabi po dito, tingnan po ninyo kung anong nakita nyo sa verse na to, sa 57. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ano po muna nakita nyo doon sa verse na yon? Sabi po dito, magpasalamat tayo sa Diyos. So, bakit tayo magpapasalamat? Dahil daw, bakit natin kailangan ng pasalamatan ng Panginoon? Sabi po doon, nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan ko po ito. Buksan po natin yung na yon, verses na yun. Huwag po tayo mawala doon. Ano nyo yung verse nito, yung Bible. Sabi po dito sa chapter 57, verses 57. Sabi ko paano ba ito i-unite sa buhay ko? So, kasi po ang
ako po nasanay ako na kung gumagawa ng mensahe, lagi ko po idinidikit yung buhay ko. So, para makita ko yung katotohanan, ito ba ay may realidad sa buhay ng isang tao. Sabi ko, Lord, paano nga ba ako mamumuhay? Paano ba ako namumuhay ngayon sa sitwasyon ko sa buhay ko? Paano ako nagpapatuloy? Paano ako kumikilos? Paano ako namumuhay bilang iyong anak? So, ano po ba yung kalalagayan ko sa harapan ninyo? Alam po ninyo, ang panahon ngayon, sabi nga makita nyo sa di ba? Ngayon, hindi na daw mahalaga na ikaw ay maraming yaman, hindi na mahalaga na kung ano yung kalalagayan mo. Ang sabi nga nila, ang importante ay ikaw ay nakakasurvive. Sabi, may na akong kakwentuhan na, okay lang, basta makatawid lang araw-araw. Kung ano yung pangangailangan mo itong araw na to, nakasurvive ka, the next day, ulit, ganun ulit, so trabaho ulit, may pera ka ulit, kain ka ulit, and then the next day, yun ulit. So, ano yun po, timbangin niyo yung ganong buhay. Si ate ang magluluto, pagkatapos mamamalengke muna, gigising na maaga, mamamalengke, magluluto, magtitinda, pagdating sa hapon, magliligpit ng mga pinagamitan, magpapahinga, pagdating ng lalaba, pagdating ng hapon, magpapahinga, pagdating ng gabi, matutulog, pagkatulog, gigising ulit ng maaga, magluluto ulit, Gano'n na naman. Ganon ang gawin nyo sa buhay ninyo. Ano ang mangyayari? Nakakapil ka ng pagod. Mapapagod din tayo. Hindi tayo ipokrito na andyan naman ang Panginoon. So, nakakapagod yung physical, di ba? Nakakapagod talaga po yun. Kapag may problema ka, ito na naman ang problema mo, isusolve mo maghapon. Pagdating mo bukas, gano'n na naman sa mga nag-aaral, sa mga bata. Gigising ng maaga, mag-aaral, pagdating ng hapon, magpapahinga, matutulog, gigising ka ulit ka ng bukasan, mag-aaral, di ba? So, sabi nung kausap ko, basta makasurvive ka araw-araw. So, ang tanong, ano na yung kalalagayan mo sa ganung sitwasyon? So, pag inaano ko rin, kasi ako po ganun din ako, tinatanong ko rin minsan, gigising ka, late po akong magising. Kasi minsan late na ako na. Gigising ako, magdadrive, maliligo, magbibis, magdadrive, pupunta sa katima, magbabantay ng tindahan, uuwi sa hapon, uuwi sa gabi, kakain, matutulog. Ganon talaga. Ganon. Sabi ko, Panginoon, ano ba yung ano yung fulfillment sa buhay mo? Okay, sa mga hindi na nagtatrabaho, punta tayo. Sa hindi na nagtatrabaho, nag-earn na lang everyday. O sino example? Sige, hindi na ako magtuturo ng tao. Okay, kung ikaw ay senior na, graduate ka na, tapos ka na, hindi ka na nagtatrabaho, hindi ka na nag-earn ng pera para mabuhay ka. Ano yung buhay mo maghapon? Gigising ng maaga, maglilinis ng bahay, magluluto para sa mga apo, para sa mga anak, maghapon, maglalaba, magpapahinga, makakaramdam ng sakit ng katawan. Kalabukasan, ganun ulit, magluluto, may tagapamalengke nga, okay, alam niyo na kung sino yan. May tagapamalengke, lalakad, may magluluto, maglalaba, matatapos ang gabi, matutulog ulit, ganun ulit kalabukasan, may mamamalengke, may magluluto, di ba? Ano na yung kalalagayan ninyo sa buhay sa harapan ng Panginoon? Sabi po dito, di ba na, alam po ninyo, ikutin nyo sa mind nyo to in 5 times, yung ginagawa nyo in 7 days. Ikutin nyo to sa mind nyo. Nakakapagod yan. Nakakapagod yan. Totoo yan. Sino dito hindi napapagod? Eh di wow. Di ba? Di wow. Okay. Yung nasa bahay ka lang, di ba, no, mga nanay, mga tatay, nasa bahay ka lang, maglilinis ka, o kung may pet ka pa, dadagdagan mo yung trabaho mo, pupupo yung pet mo, nilinisin mo yung pinagkalat ng pet mo, dinagdag mo na yon sa buhay mo. Maglalaba ulit, ate, magluluto, di ba? Okay, may siesta tayo, pero nakahiga ka, anong gagawin mo, anong lulutuin mo bukas, o mamaya. Ako nga, kumakain pa lang, iniisip ko na yung kakainin ko ulit bukas eh. O, di ba? Ganun po ba kayo? Oo, totoo yun. Sige, kung hindi kayo ganon, o di wow. O, di ba? Di ba? So, sabi ko, Panginoon, ilang taon na kayo ngayon? Balikan niyo po yung
huwag na kayong bumalik sa sa 7 kasi hindi nyo naman maaalala yun. Balik na kayo sa 20 years old nyo nung time na yun. Balikan nyo yun. And then ngayon, di ba? Parang, ang sabi ko sa mga ngaral, basahin nyo po ang Bible ng mga book ng mga ngaral. Ang buhay ay paikot-ikot lamang. Inuulit-ulit yung nangyayari. So, di ba? Ang nagsalita niyan, ang Bible. Okay, sa buhay natin ngayon, at my age 53, ano na ako at the 75 years old? Tanong niyo sa sarili niyo. O sige, huwag na 75 years old, o huwag nang matagal. 65 ka ngayon, o 60, 58, o 59, ano ka after 2 years. O 2 years na lang ha. Okay. Ano na yung kalalagayan mo sa panahon na yan? Ang katotohanan po, walang katiyakan sa bukas. Wala pong katiyakan. Sino dito nakakatiyak sa linggo na andito ulit? Taas na. Wala, di ba Ako nga, hindi ko rin tiyak bukas kung buhay pa ako eh. Kayo, katiyak. Ate Beth, natitiyak mo ba magse-celebrate ka pa ng birthday? Ulit? Tama na. Happy birthday, Ate Beth. Happy birthday. Alam po ninyo, ang sabi po dito ay sa unang nakita ko po dito sa verse ng 57. Sabi po niya, kahit anong alalagayan natin, ito po kahit anong sitwasyon meron ka, meron ako, meron siya, kahit wala naman yung bulsa natin o yung wallet natin. Ako maraming laman, pero pag inisa-isa mo, makikita mo resibo. Yung verse 57, ano nakalagay dyan? Be thankfulness. Mapagpasalamat tayo. Di ba? So, ibig sabihin, tayo po ay naandito, na humingiti tayo, di ba? Gumagalaw tayo, malakas tayo. Wala tayo doon sa loob ng kulungan. Wala tayo doon sa loob ng ospital. Di ba? Wala tayo doon sa pila na humihingi ng tulong sa DSWD, humihingi ng tulong sa PhilHealth, no? Humihingi ng tulong sa saan pa man. So, sabi ko nga dito, totoo nga pala, ang kalalagayan ko ngayon ay dapat po ang pagpasalamat. Alam po ninyo, no? Meron akong mga nababasang verses, tapos may mga inspirational to, no? Alam mo, magpasalamat ka dahil marami kang problema. Wow! Sabi ko, parang hindi totoo, di ba? No? Sige mo, magpapasalamat ka dahil ang dami mong problema. Hirap-hirap kaya may problema, bakit may pagpapasalamat ko? Di ba? Totoo yan. Sige nga, sino matapang dito? Yung mabigat kang problema at ikaw ay magpapasalamat. Sabi nga maging masaya ka. Bakit? Bakit ako magsasaya? Struggle nga sa buhay ko. Problema na. Pero sabi ko dito, ano man ang kalalagayan natin, yung last word, nahirapan na ako sa ko. Sabi ko, magpasalamat tayo sa anumang kalalagayan dahil may katiyakan na binigay. Tayo po ay nagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Kuya Jeff, ano pa yung ipagpapasalamat natin? Magpapasalamat ba lang tayo at tagumpay natin sa Diyos? Ito pa yung isipin po natin kung bakit tayo magpapasalamat. Ngayon, nandito ka sa loob ng fellowship ng ng mga Kristiyano. Ibig sabihin,
counted, nandito ka. Kasi po, yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon, hindi po yan parang restaurant tayo na gusto lang nila pumasok. Ang naandito ay yung may siguradong mayroong relasyon sa Diyos. Yun yung una ng pagpapasalamat natin sa Panginoon. Diba? Sige nga, kung itong bulwagan na to ay hindi para sa Kristiyano, may nagdaan dyan, hilahin mo, ipasok mo dito, tingnan mo kung maisasama mo. Nakukuha po ninyo. Ibig sabihin, tayo na naandito ay meron pagkakilala sa Panginoon. So be thankful. Nagtatagumpay tayo, nananatili tayong malakas, matatag, dahil sa biyaya ng Diyos, hindi lang sa anumang kalalagayan natin na andito tayo dahil tayo ay nagkakaisa na kumikilala sa ating Panginoon Jesus. Amen po. Nakuha niyo? So lahat ng nandito, ito po ay kumikilala sa ating Panginoon. Diba? Okay, may mga kasama tayo na i-baptize, na wala, lumipat, bumalik sa dating kalalagayan. Wala sila dito. Bakit sila wala dito? Bakit tayo naiwan dito sa lugar na to? Kasi nakita natin yung tunay na katotohanan. Meron tayong genuine love and genuine acceptance, genuine salvation na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya ibig sabihin, pag nawala ka dito at binalikan mo yung dati mong nakasanayan, I suggest na ulitin mo yung pagkakilala mo sa Panginoon, yung pagtanggap mo sa Panginoon para bumalik ka ulit sa lugar natin. So lagi kung may doubt, sabi nga, nagtanong na ba kayo, saan ba talaga ako pupunta pag namatay ako? Nagtanong na po ba kayo sa sarili niyo? Sa mga old Christian, tinanong niyo na ba sarili niyo kung talagang may langit? Tinanong niyo ba ang sarili niyo kung talagang mayroong Jesus Christ? Tinanong niyo na ba ang sarili niyo kung mayroong Diyos na nag-exist? Natanong niyo na ba talaga sarili niyo? Huwag po kayong mahiya, hindi ko po tatanungin isa-isa. Kung tinanong niyo na to sa sarili niyo na kung totoong mayroong Diyos, kung tinanong niyo na ang sarili niyo kung kayo ba ay pag namatay ngayon, talaga bang pupunta kayo sa langit? Kung tinanong nyo ang sarili nyo kung meron ba talagang heaven or hell, tinanong nyo na ba ang sarili ninyo at totoo kaya talagang may Diyos? Kung hindi pa ninyo tinatanong ang sarili ninyo, tanongin nyo pag kayo nag-iisa. Mga kapatid, hindi po mali na tanongin nyo ang sarili ninyo. Ang tawag dito, searching your heart. Bakit kaya ako naandito? Nandito ko sa kalalagayan ng lugar na hindi dapat. Tanungin niyo po yung sarili ninyo, hindi po masama yan. Ang masama kung ano ang magiging sagot doon sa sarili ng tanongin niyo. Nakukuha niyo po. Halimbawa kasi, totoo nga kayong may Diyos. Tapos sumagot yung sarili, parang hindi na ba? Katulad din nila ako. Okay. So, tayo po ang gagawa ng solusyon sa bagay nito. Minsan tinatanong ko sa asawa, kaya, meron nga kayang langit? Sino dito nakakatiyak na may langit at impyerno? Taas mo ang kamay. Yung nakakatiyak na may langit at impyerno. Sige po, huwag kayong mahiya. Parang yung iba natatakot sumagot. Si Pastor ay tumaas ang kamay eh. Alam po ninyo, pag naniwala kayo na may langit at impyerno, the Lord is good. Kasi alam mo, mayroong mapatutunguhan ng kaluluwa mo.
Kaya ano gagawin natin? Sabi po dito sa verses, be thankful to God. Di ba, ano? Naniniwala ako na may langit at impyerno. Kasi naniniwala ako sa salita ng Panginoon. Okay, isa pang question. Talaga bang ako ay Kristiyano? Tanungin niyo po yung sarili niyo. Totoo po ba ako naging Kristiyano? Kristiyano ba talaga ako? Ano ang pangahawakan ko sa sarili ko na ako ay born again Christian? Tanungin niyo po yung sarili niyo. Sige ngayon, tanungin niyo po yung sarili niyo. Paganahin niyo yung mind niyo, Kristiyano nga kaya ako? Born again Christian nga kaya ako? Be thankful to God. Pasalamat tayo sa Panginoon sa anumang kalalagayan. Dahil sa anumang kalalagayan, sa verse 57, mayroon tayong Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay. So, ibig sabihin, may kalalagayan ako ng mahirap, may kalalagayan ako ng pinagdadaanan, may kalalagayan ako ng malungkot, meron akong kalalagayan, marami akong pangangailangan, meron akong kalalagayan na ako ay lugmok na lugmok. Salamat sa Panginoon. Dahil ako ay tinutulungan ng Diyos. At sabi nga doon, siya ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Amen po ba? Pagpapakan po natin yan. Sabi po kasi dito sa Ephesians 2:8, pwede niya pong hindi basahin. Sabi po, dahil sa kagandahan loob ng Diyos, ako ay naligtas. Naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, at ito ay hindi mula sa inyo. O ang karugtong nitong verses, nagkaroon tayo ng kaligtasan hindi mula sa ating mga gawa, kundi nagkaroon tayo ng kaligtasan mula sa biyaya ng Diyos. Ito po yung sabi natin ng Panginoon dito sa 57, be thankful. Maging mapagpasalamat tayo. Panginoon, nakikita ko yung sarili ko, malungkot ako, pero salamat pa rin. Salamat, Panginoon. Kapatid, ito ang lagi kong ginagamit sa sarili ko. Hindi man ako nagtatagumpay, salamat sa Panginoon. Dahil, tingnan po ninyo kung ano ang dahil na dapat natin ipagpasalamat, ha? Ang Panginoon ay nagbigay ng buhay niya para sa atin. Ito lang po na biyaya. Mga kapatid, tandaan nyo, itong biyaya na to ay sapat na upang pasalamatan natin ang Diyos. Inialay ng Panginoon ang kanyang buhay, inako niya lahat ng kasalanan natin. Ito lang, sapat na po na mapagpasalamat tayo sa Panginoon. Ito lang po. Sabi po dito, paano pasalamatan ng Panginoon? Paano ko pasalamatan ng Panginoon? Ito pa rin ako sa kalalagayan kong mahirap ako, parang ang hirap-hirap ng buhay ko. Pati huwag mo dyan supatin ng lagi. Punta ka doon sa katotohanan ng buhay, yung kaligtasan na kaloob sa atin ng Panginoon. Ano pa dapat natin makita dito sa verses na to? Tuloy natin yung 58. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyo hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So mayroon ako dito nakita, yung Christ Victor, yung victorious ng Lord, doon sa verses na to. Sabi po dito sa John 16:33, ang nagsasalita po dito ang Panginoong Hesus, sabi po dito, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin.
meron kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit, sabi po ng Panginoon, laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Dito po sa verse na to, sabi ko nga, ano pa ba yung gusto mong ituro sa akin sa dalawang verse na to? So, meron po tayong makikita dyan. Kung basahin po natin yung Pilipos 4:7, makikita po natin yung pangako dyan ng Panginoon, yung peace, dito sa verses na to. And then, ano pa? Doon sa 58, comfort. Ito lang po kinuha ko, ang daan niya. Alam mo yung verses na 58? Pag inisa-isain mo yung buhay, ang dami pa ng biyaya ng Panginoon dito sa 58 na to. Nakakaso lang siya. Alam niyo, kagabi ko lang siya na-appreciate. At hindi pa lang ng verses ng Panginoon. Pero may ano na siya, yun sa Bible ko. May marker na. Tapos may comment na ako. Pero nung how many years? 20 years sa KBC na. 23 years. Kasi po pag mayroong verses ako nababasa na umano sa puso natin, lalagyan ko lang may mga marker. Talagang kung may marker yan, matagal na yan. May mga marker. Kaya yung Bible ko, puro sulat. Pero alam po ninyo, nung binasa ko sa kagabi, inulit-ulit ko, tapos tinignan ko sa ibang translation, tapos ang dami pa ng laman ng 58. Kaya ang verse po ng Bible, kahit ulit-ulitin po natin ang basa, masagana po sa katas. Marami po ipinapahayag. So sabi ko dito, kinuha ko na lang yung peace and comfort sa 58. Sabi nga dito, totoo pala, sabi ko, tinignan ko po yung comfort at pinagtahan ko sa ibang verse. Sabi ko, ang nakita ko sa 1 Thessalonians 4:6, sabi po dito, 2 Thessalonians, sabi dito, meron dito word na, alawin nawa kayo ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating Diyos Ama na umiibig sa atin na walang pagbabagong lakas at loob. Walang matibay na pag-asa. Kasi sabi po doon sa 58, yun din po sabi, huwag matitinag, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam mo hindi. Ito yung sinasabi mo, di nasasayang ang ating pagpapagal. Hindi nawawala ng kabuluhan. Yun pa lang yung isang word na yun, hindi nawawala ng kabuluhan. Pag tinignan nyo po sa dictionary, yung hindi nawawala ng kabuluhan. Yung palang ginagawa natin sa pang-araw-araw. Yung tanong ko kanina, di ba, paulit-ulit, di ba nakakasama, paulit-ulit. Pero yung palang paulit-ulit na ginagawa natin, na mayroong katiyagaan, isa pala yung pagpapala. Hindi nawawala ng kabuluhan. Ate Jen, di ba, yung pagpipedic yun ng kamay at saka ng kuko, kahit gawin mo pala itong araw-araw na may katiyagaan, ito po ay nagpapakita ng pagpapasalamat sa Diyos. Diba? Araw-araw ka nagluluto. Ate, di ba? Ang hirap naman ng hanap buhay ng pagluluto. Alam po ninyo, yung parang pagpapakita ng pagtsatsaga ng pagluluto. Pagtsatsaga ng paglilinis ng mga karumihan, ang dumi ng mga pet mo. Pagpapakita pala ng pagsamba at pagpapala at pagbibigay ng pagtsatsaga mula sa Panginoon, para sa Panginoon. Kaya sa pala, the word is not in vain. O dahil, araw-araw ka naglalaban ng naglilinis. Yung ginagawa ko, isipin mo, no, araw-araw ka nagluluto. The Lord is good. Why? Araw-araw ka naglalaban. The Lord is good. Why? Isipin mo yung iba, hindi na naglalaban ng damit. Araw-araw yun ang suot nila. Ikaw, araw-araw naglalaban ng damit. Ibig sabihin, meron kang damit na isinusuot ng malinis. Di ba? Araw-araw ate. Namamalengke, si kuya namamalengke ka. Araw-araw namamalengke ka. Ibig sabihin, pagpapala. Kasi araw-araw may pamalengke ka. Di ba? Nakukuha mo ninyo? Araw-araw may ginagastos ka. Dahil yung iba, gustong pumastos. Hindi makagastos. Amen po ba yan? Diba, no? Akala mo araw-araw routine ng buhay mo, nakakapagod. Totoo mo yun, hindi natin inaalis. Nakakapagod talaga. Nakakasakit ng katawan, nakakasakit ng ulo. Ito pa pala ay pagpapala. Sabi na, the Lord is not in vain.
Dahil ito ay nagmula sa Diyos. Isipin mo yan, no? Akala mo, araw-araw ka nagwawalis. Araw-araw ka naglilinis ng CR. Araw-araw ka naglalaban ng basahan. Yung paglalaba lang ng basahan, araw-araw, papupuso, di ba? Pagpapalabayo mo yun, Jeff, araw-araw ka naglalaban ng basahan. Wala kang maglaban ng basahan, kundi ikaw na lang. Totoo po yun. Tingnan niyo po yung ibang namumuhay sa gitna ng kalsada. Meron ba silang ganitong routine? Sa buhay. Diba? Kuya, araw-araw nag-drive, di ba? Nakakapagod. Nakakapagod ako. Magpapala ka lang. Kasi araw-araw kang napapagod na nag-drive ka, ibig sabihin, may blessing ka. Kasi meron kang pinadrive. Dahil hindi lahat ng tao merong pinadrive. Di po ba? Maliit na bagay doon sa verses 58, kasama yung pamumuhay na mumuhay tayo, di ba? Araw-araw yung routine na sinabi natin kanina, pero meron tayong peace, and meron tayong comfort. Di ba? Purihin po ang Panginoon sa bagay na ito. Meron ka isa. Ano po ito? 8 ang kinuha ko 5 doon sa verses na yun. Sabi po dito, serve God. So sabi ko nga kanina, lahat ng ginagawa ninyo sa araw-araw, pagpapakita ng paglilingkod sa Panginoon. Pagpapatuloy na buhay. Diba? Kaya napapagod din po. Pero sa work, napapagod. Hirap na ako. Pero ano gagawin mo? Magpapatuloy ka pa rin. Sabi po sa Efeso 6:7, pwede mo sabihin. Sabi po dito, maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Ibig sabihin po nito, lahat ng ginagawa natin ng paulit-ulit araw-araw, isipin po natin na ito ay isang paglilingkod sa Diyos. Direkta sa Diyos. Alam po ninyo, yung ginagawa natin sa araw-araw, anong inspiration nyo para gawin nyo ito araw-araw? Mga nanay, inspiration nyo, bakit nyo ba ginagawa yung ginagawa nyo na nakapapagod araw-araw? Bakit nyo ba ginagawa yan? Anong inspiration nyo sa buhay? Siyempre, muna yung pamilya mo, diba? Yung mga anak mo, mga apo mo, ginagawa mo ito. Okay. Nakakapagod din, di ba? Pero sabi ng Panginoon, gawin natin ito na parang sa Panginoon tayo totoong naglilingkod. So, sabi nga, alam po ninyo, wala ka naman talagang magagawa. Gagawin mo naman talaga. Okay. So, gawin mo na. So, pero mahal ko, pag ginawa ninyo ito, sinasabi, gagawin ko na ito, wala naman ako magagawa. Makakapil po kayo ng pagod. So, idagdag yung inspiration nyo sa buhay nyo. Yung mga anak ninyo, mga apo ninyo, o kung sino man yung mahal nyo sa buhay, ginagawa ko ito para sa inyo. Lalakas yung inyong kalooban yung isip nyo. At higit sa lahat, gagawin natin to para sa Panginoon. Yung kakulitan ng mga anak natin, no? Kakulitan ng mga pamangkin ninyo o kapatid ninyo, nakakapagod po yan. Huwag nyo sabihin ganun talaga. Nakakapagod yan. Bakit sino ka naman hindi napapagod? Sabi nga nila, yung ginagamit sa pagiging na kalabaw. Ang kalabaw, sabi nila, katawang kalabaw. Parang hindi napapagod. Napapagod din po yun. Kahit ang makina po, napapagod yan. Pag overuse, di ba ang makina, ang nangyayari? Nasisira. So, aminin natin sa sarili natin na nakakapagod. Mga anak,
mga pinag-aaral ng mga magulang. Enjoy niyo yung buhay niyo. Masarap. Pero pahahalagahan ninyo. Mga kabataan, pahalagahan po ninyo yan. Huwag niyong isipin na napakadaling humingi ng pera sa mga magulang ninyo. Pero hindi niyo alam, yung pinagdadaanan ng magulang niyo, parang kayong mabigyan ng 500, 200, di ba? Hindi niyo nalalaman yan. Totoo pala yung yung isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa anak mo. Totoo pala yun. Kasi ako na-experience ko bumibili ako ng bagay na to, gusto ko siyang kainin, pero bakit papasok sa isip mo na hindi, uwi ko na lang to. Totoo pala, Minsan nag-uusap kami ng asawa ko. Totoo pala yung mga sinasabi ng mga magulang natin na mararanasan nyo rin yan pag naging magulang na kayo. Yung mga na-experience ng magulang natin na lumalabas na yung litid, di ba? Para sa mga anak. Nadadanasan na natin yun ngayon. Ako, nadanasan ko na. Sabi ko, talaga palang mahirap. Hindi mahirap lamang magpaaral. Hindi lamang mahirap magpakain ng anak. Napakadaming sakripisyo. Alam po ninyo, mga anak, yung pagpipigil ng magulang sa inyo para lumaboy, akala nyo word lang yun na ganun. Merong kaakibat sa likod doon na napakalaking responsibilidad. Malaki. Kahit matanda na ang anak mo, di ba ate? Pag hindi umuwi ng isang araw, 2 araw, o maghapon, o sige, wag na maghapon, umalis ng 1:00, 12:00 na wala pa. Ano yung kaakibat ng sakripisyo nun? Napakalaki. Mga kabataan, mapalad po kayo. Mapalad kayo. Dahil na andito kayo sa loob ng isang iglesia. Alam niyo bakit kayo mapalad? Ngayon pa lang narinig niyo na ganong kalaki ang sakripisyo ng isang magulang. Akala niyo ba ganun lang yun? Pag kayo ay pinayagan ng magulang niyo na, pupunta ako sa ganun, pinayagan kayo. Akala niyo yung word na, sige anak, mag-ingat ka. Akala niyo yun lang yun? Napakalaki po ng responsibilidad nun sa likod. Ang laki nun. Kasi alam niyo kung bakit malaki? Umalis kayo. Sino kaya kasama ng anak ko? Gusto Panginoon, gabayan niyo po ang anak ko. Huwag siyang mapariwara, huwag siyang maaksidente. Alam po ninyo, ang tatay ko nung nabubuhay, ang ayaw niya na paalam namin, maliligo kami sa beach o swimming pool. Magpaalam ka na ng lahat, pero pag sinabi mong maliligo ka kasama ng mga kaibigan mo, naku, huwag ka nang umasa na ikaw ay papayagan. Bakit kaya? Hindi ko maunawaan yun. Ano nangyayari sa akin? Nagtatampo ka. Kasama yung loob mo, maliligo lang kasama naman yung kaibigan ko. Kasama ko naman si Kanto. Hindi ko maunawaan. Pero ngayon, nangunawaan ko na. Bakit ganun kahirap? Kasi, alam niyo, may ng mga magulang, malikot yan laging advice. Manimigo ka na mo, baka ito ay malunod, baka ito ay magkaganto, baka ito ay magganto, uuwi ng ganto. Kaya ko bang tanggapin pag umuwi ng ganto ang sitwasyon ng anak ko? Kaya niyo bang tanggapin yun? Yung aso nga namin, nagkasakit nung isang araw nakahiga ako, hindi ako mapakali. Aso namin yun hindi ako mapakali. Tumabi ang asawa ko pa, si Pin may sakit, kumakain ng ganun. Parang yung puso ko alam niyo kung bakit? Yung aso kasi namin, nanonood ako ng TV, 1:00, 2:00, hindi yung TV na ang pinapanood ko, yung mga magandang ano ba nga tawag dito. So basta yung mga history na. Nanonood ako, hindi po naalis yung aso ko doon sa may tabi ng salas hanggat hindi ako matutulog. Aakyat lang niya kung sinabi ng nanay niya, Pin, akit tayo, matutulog na tayo, nahantok na ako. Tulundag na yun, sige nakakatamakit ka na. Aso lang yun. Aso lang. Pero kung may pet ka, mauunawaan mo yung sinasabi ko. How about sa anak? Alam mo ninyo yung aso namin, masyado ng advance yung mind ko. Paano ko kaya tatanggapin na
isang umaga wala na si Pin, wala nang sasalubong sa akin, wala na akong katabing matulog. Yung palang napabangon na ako. Sabi ko, ano, kamusta na si Pin? Pero okay na po yun kasi. Aspin lang yun. Hindi po sa floor yun. Mga anak, kaya sinasabi sa inyo, mapalad kayo, nasa loob kayo ng iglesia. Dahil meron na kayong naririnig. Ngayon pa lang sa edad ninyan, gaanong kahirap ang maging isang magulang na mag-alaga ng isang anak. So sabi dito, balik tayo, serve the Lord kahit anong kalalagayan dahil, sabi po ng Panginoon, gawin natin ito, buhay ng isang Kristiyano. Mamuhay tayo. Ayun, mahirap, pero patuloy po ako, Panginoon. So, church, balikan natin. Baka nalimutan nyo na. Una, mapagpasalamat po tayo sa Panginoon. Thankfulness, ano man yung palalagayan natin. And then, yung victory ng ating Panginoon, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, i-claim natin na ginawa ng Panginoon para sa atin. Sabi nga dito ay, magkakaroon tayo ng matibay at kapayapaan na pamumuhay na nagbumula sa ating Panginoon kung tayo ay magpapasakop sa Panginoon. And then sabi po doon sa 3, sabi diyan, serve the Lord sa anumang sitwasyon ng ating buhay, sa anumang kalalagayan. Panginoon, ginagawa ko ito sa akin mo kasi magpatuloy ako. Mahirap man itong kalalagayan ko, mahirap mag-alaga ng 12 anak, plus may 3 ampon na apo, plus yung apo may ampon pang 2. Mahirap, di ba? Serve the Lord. Panginoon, araw-araw na lang iisipin ko yung iluluto ko. Araw-araw na lang iisipin ko saan ako nabubuhan ng gagastusin. Araw-araw na lang. Araw-araw na lang. Ito na naman. Pero sabi ng Lord, serve the Lord with gladness. Okay? And then support po. Bilis, no? Kaya pa, Pastor? Sabi po dito, number 4, ano makikita natin dyan sa verses na to? Puntahan po ninyo yung ano. Buksan, request ko po para hindi kayo. Mateo 10. Kuha na lang, mabilis po kaya. Mateo 10:42. Sabi po dito, pakinggan po ninyo to ha. Sabi po sa 42, ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig, may word pa na malamig sa isa. Sa maliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko na tatanggap ng gantimpala. So, ano pala, no? Meron palang katiyakan yung ginagawa natin pagpapagal sa buhay natin isang Kristiyano. Meron namang pangako ng Panginoon. So, sabi dyan, ano yung pangako ng Panginoon? Meron sabi nga, di ba, kahit isang basong tubig na nagkaloob nito, sabi nga sa mga lingkod ko, o kahit sino pa man yan, nag-offer kayo ng maliit na bagay sa tao, sa kapwa ninyo, sa kaibigan ninyo, sa nagugutom, sa nauuhaw, sabi ng Panginoon, meron kaakibat na gantimpala. So, ibig sabihin, yung ginagawa natin, meron reward. So, hindi ito binabaliwala ng Panginoon. So kahit ano pa yun, paglilingkod ninyo sa church, paglilingkod ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, simple, isang basong tubig. Kasi noon, sabi naman, bakit may tubig na malamig na babuka? Noong panahon ni Christ? Kasi nakalagay dito, hindi namin kahit isang basong tubig na malamig. May rip. May rep na ba nung araw? Wala naman di ba? Ang tubig nga nung araw, Pastor, di pa kinukuha saan? Sa bukal. Di ba? Sa balon o sa ilog. So, paano magiging malamig? Yan. Kasi ang tubig noon, di ba, Pastor, talagang kahit nasa tubig poso natin, di ba? Sino naka-experience ang uminom sa poso? Masarap, di ba? Lalo na yung poso habang binubomba ng mga kaibigan mo, tropa-tropa kayo, di ba? Habang binubomba. Kasi ikaw naman ako yun, nagbobomba, tapos ikaw naman, di ba? Masarap yung tubig, di ba malamig? Di ba So sabi ng Panginoon, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kapatid, huwag tayong mapagod.
So lahat ng ginagawa natin, merong kabuluhan. Amen. May kabuluhan lahat yan. Pas ng offering, naghulog ka ng 5 piso, galing sa puso mo. May kabuluhan ba yan, Kuya Jeff? Meron. Napapunta kayo ng maaga, nag-arrange kayo ng share. May kabuluhan ba yan? Meron po. Di ba? Nagyayakan ng kaibigan, dinala mo dito, akala mo tropa-tropa lang. Meron pong malaking bagay na nangyayari. At yun po ay may kabuluhan. Lahat ng ginagawa natin, maliit na bagay, tandaan niyo to ha, merong reward. Hindi ako nangangako niyan. May reward. Ang nangako niyan ay ang Panginoon. Doon sa binasa natin sa Matthew 10:42. Maliit na bagay. So, pang-apat po yung reward. Ito na po yung last para hindi na kayo makakalimutan. So, wala? Yun. Sabi po dito sa verses, balikan natin. Tapos na po ako dito. Sabi po, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alamin yung di nasasayang ang inyong pagpapagal. Sabi po sa Hebreo 6:10, tingnan po ninyo, makatarungan ng Diyos, hindi niya lilimutin ang inyong mga ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano. Ito mga kapatid, sabi ng Panginoon, hindi ko lilimutin ang ginagawa natin paglilingkod ng may pag-ibig sa ating kapwa Kristiyano. So, ibig sabihin, kung ano yung ginagawa mo sa kaliwa mo, ginagawa mo sa kanan, ginagawa mo sa harapan mo, o maging sa likod, hindi po ito lilimutin ng Panginoon. Pero Kuya Jeff, ang hirap tumulong lalo na sa sitwasyon na mayroon kang problema. Hirap talaga. Pero minsan nga, minsan pagka meron tayong tutulungan ako, minsan tulungan na kita, bigyan na kita ng bigyan ka na ng 500. Kahit na maliit na bagay. Ano mo kasi niya, pag pinintay mo, hayaan mo pag mayaman ako, tutulungan kita. Naku kapatid, sumutong sa buwan yun. Yung mga ganong word. Kasi isipin mo, pag mayaman ka na, tutulungan mo siya. O halimbawa, yumaman ka, sigurado ka ba na hahanapin mo pa siya para tulungan? Pag yumaman ka, sige, pag naging milyonaryo ka, hahanapin mo yung nangangailangan ng pambili ng gamot at tutulungan mo siya? Nakakasigurado kang matutulungan mo pa siya? Paano kung patay na siya? Di ba? Nakakasigurado ka ba na yung bibigyan mo ng humihingi ng isang takal ng bigas at sasabihin mo sa kanyang, pag mayaman na ako, bibigyan kita kabang-kabang bigas. Nakakasiguro ka ba na buhay pa siya pag yumaman ka? Yun kung yumaman ka. Paano kung hindi ka yumaman? Wala na, di ba? Lalo mo siyang hindi natulungan. Samantalang, kung kaya mo siyang bigyan ng 1/4 na takal ng bigas, yung panahon na yun, ibigay mo na. Diba? Nahingi siya ng pambili ng pain reliever. Ano ba pain reliever? O sige, 20 pesos. O 25 pesos. O 50 pesos. Huwag kang mag-alala. Pag ako'y marami ng pera, bibigyan kita. Ako na bibili ng gamot mo. Paano ka nakakasigurong pag may pera ka na matutulungan mo siya sa pain reliever? Paano ka nakakatiyak na matutulungan mo siya? Hindi na rin, di ba? Kasi baka mamaya, pag may pera ka na at bibili ka na ng pain reliever, buhay pa siya, wala na siyang pain. Magaling na. So ano man silbi nun? Di ba? Sabi mo, inumin mo to. Sana sumakit paa mo. Di ba? Nakakalungkot. Samantalang kapatid, huwag natin hintayin na maging mayaman tayo. Huwag natin hintayin na may savings tayo ng 200, 300,000 sa bank para tumulong tayo sa kapwa natin. Kahit maliit na bagay.
This is a reflection ng ang isang tao ay may pagmamahal na mula sa ating Panginoon. Ako, lagi kong binabanggit ito sa inyo, di ba? Sabi ko nga sa Bible study namin, ulit-ulit kong sinasabi, pag may nagugutom, huwag niyo ipag-pray. Huwag niyo ipag-pray na ikaw ay pagpalain ng Diyos, ikaw ay busugin ng Diyos, anuman pangangailangan mo, ibigay ng Diyos. Huwag niyo ipag-pray. Magpagamit kayo sa Panginoon. Kaya sira na. Muray naman pala itong ganito nyo lang. Bumili nga kayo ng original. Mga kapatid, totoo itong sinasabi ko. Ako dati, ito totoo ito. Huwag niyo humusgahan. Nagdadrive ako. Kuya, di ba? Nasa Manila ka. Ang dami kumakatot. Hihingi ng pera. Ano ang mentality ko dati? Gagamitin naman nila yung sasakal. Sindikato naman yun. Ganun lagi ko yung iniisip ko. Bit-bit yung bata. Ginagamit ang bata para mamalimos. Ganun ang isip ko. Hindi na ako nakatulog. Ginudge ko pa sila. Di ba? Sa mga driver, ginudge ko pa sila. Hindi ko naman sila natulungan. Ginudge ko pa sila. Ano nangyari sa akin? Hindi na ako nakatulog. Nagkasala pa ako. So bakit ganun? So ngayon, pagka may nakikita ko, hindi ko na sila iniisip. Bahala kayo. Pagkasama ko asawa ko, meron ko 5 pesos dyan. Bigyan nyo na sila. Wala na tayong pananagutan kung saan nila dadalhin yung 5 pesos. 5 pesos sila, makakabili ba sila ng condominium, no? Hindi. So, sabi nga, bigyan mo. Kaya mo magbigay ka. That's it. Tama na yun. Huwag ka na mag-isip. Lock mo na yung mind mo. Mayroon kang biscuit, may tinapay ka dyan. Bigay mo. That's it. Bahala ka. Kung sila man ginagamit nilang hanap mo yung sistema na yon, magbigay ka kung gusto mo. Kung ayaw mo magbigay, close your mind. Huwag mo na silang i-judge. Ako ngayon ganun. Sige, may nakita akong may dalang bata. Kristiyano ka lang, ha, ngayon. May nadala kang, nakita mo, bitbit yung bata. So, ginagamit yung bata. Hindi ko maabutan malayo. So, Lord, pagpalain mo po yung tao. May power ba yun? Amen. Meron. May nakita ka ng kaila sa kalsada. Hindi mo siya matulungan. Nagdadrive ka. Hindi ka naman pwede bumaba. Lord, bless these people. Malakas po yan. Hala niyo. Malakas yun. Nagtitinda ka ng ulam. May lumapit sa'yo. Bigyan mo. Lagyan mo ng kanin. Kasi, di ba? Mga kapatid, isa sa katibayan ng isang Kristiyano ang mapagbigay. Katibayan yan. Kapag hindi ka marunong magbigay sa maliit na bagay, ano tawag sa iyo? Madamot ka. Madamot ka. Totoo yun. Masakit man yung pakinggan. Madamot ka pag di ka marunong magbigay. Dagdagan natin. Sakim ka. Dagdagan pa natin. Na. Tama na yun. Dalawa lang. Ibig sabihin, mga kapatid, meron tayong kakayahan na tumulong kahit maliit na bagay. Okay? May lumapit sa'yo. Nangingiram ng 1,000. Hindi mo siya kayang bigyan. O ayaw mo siyang bigyan ng 1,000. Kahit may 10,000 ka sa bulsa. Dapitan mo siya. Kaya nga sabi ko, please do not reject. Dapitan mo siya. Meron akong 100 pesos sa bulsa. Bahala na. Huwag ka na mag-expect na mabayaran ka. Siksik, liglig, umaapaw ang bigay ng Diyos. Not in term, in money, materials, na bagay. Bumabalik ng siksik, liglig, nag-uumapaw hindi lang sa tawag ng pera o tawag ng material na bagay. Pwede bumalik ng siksik, yung katawan mo malakas. Pwede bumalik ng siksik, yung kapayapaan mo sa mind. Pwede bumalik ng siksik, liglig, protection mo sa pamilya mo. Maraming bagay na pagbalik ng siksik at liglig. Hindi lang sa pera. So sabi po dito,
promise niya to ha. Hindi niya lilimutin ang ginagawa natin. Sabi ko nga dito, doon po sa Isaiah 49:16, pakinggan po ninyo. Sabi dito, hindi kita malilimot. Pangalan mo'y isusulat ko sa aking palad. Malampasan mo ang pangako ng Diyos. Hindi ka lilimutin. Ano pa gagawin ng Diyos? Yung pangalan mo, isusulat mo sa ano? Sa palad niya. So, ibig sabihin, kapatid, lahat ng ginagawa natin sa salita, sa gawa, ito po ay merong katumbas na pagpapala ng ating Panginoon. Lalabas tayo sa bulwagang ito. Ano dala ninyo ngayon? Kahit mga estudyante, mga kabataan, hindi naman tayo mayaman, di ba? Meron kayo nakita ng classmate ko, pahigop naman ng soft drinks. Huwag yung pagdamutan. Higop lang naman, konti lang ha. Di ba? Alam po ninyo, ano yung naibsan pag nagpahigop kayo ng soft drinks, mga anak? Uy, ang laking bagay mo nagagawa nun. Totoo yun. Merong tumapat sa bahay mo at may tanim kang halaman o ano bang karaniwang hinihingi? Malunggay. Pag hiningi, di ba sabi? Pinuputo pa yung sanga. Pag may nanghingi sa inyo, kahit maliit na bagay, do not reject. Ha? Do not reject. Maliit na bagay. Ito po yan. Sabi ni Pastor El Lapis, ito gawin ng mga nanay. Ito yung masanay sa palengke. Ito po, din ako matawad din ako, kaya asawa ko, pag namalengke yan, isang data ako na tatawad ako, gano'n. Pero sabi pala, kung 5 piso lang naman, huwag ka natin tawarin. Give it. Meron pa nga daw na ewan ko kasi ako hindi ko naman na-experience. Pupunta ng palengke, late na pupunta ng palengke para yung bibili. Tanghali na, mabibila sana yan. Ibigay mo na yan. So, nakakaano pala yun, nakaka-hurt, nakakasakit pala ng kalooban. Alam mo lang wala, di ba? Kasi imbis na yung 5 pesos sa atin, minsan parang wala nang halaga. Pero doon pala sa kinukuha na natin, yaman pala nila yun. Ito pa isa, naglalakad kayo? Ako kasi, pag naglalakad po ako, laging mas malimit po nakatungo ako. Naglalakad naman kami yan. Pero huwag naman tungtungod na kumabangga kayo. Diba? Kahit, alam po ninyo ngayon, magsubukan ninyo, pag nasa isang lugar kayo, maglakad kayo, makakapulot na kayo ng pera. Oo. Alam niyo mapupulot nyo? 25, G's, 5, para kasi wala nang halaga. Pero ako po pinupulot ko yun. Pinupulot ko. Meron kasi akong ano ba tawag natin doon? Can bank, kasi meron kami seminar na napuntahan. Inuhulog ko doon, pero hindi naman puro gano'n. Ano po yun? Pag naipon yun, merong count din, may halaga din. Pulutin po ninyo yung bagay na yun. Pag napapunta kayo sa isang mall, meron kayo makikitang meron hulugan ng mga doon yung po ihulog. Malaking bagay po yun. Maliit lang yun, ha? Pero napakalaki pong halaga ng Panginoon. So, church, tayo po tayo lahat. Tayo po tayo. Tayo, araw-araw, ay mayroong mga sitwasyon na iba-iba. Okay. Meron tayong hinaharap na iba-iba na hindi naman natin na ikukwento, di ba? So, much better. Kanina, di ba, binanggit ko sa inyo yung vulkan, mga kaya. Sabi dito, when you're in a battle, silent battle, kasi ito po yung inanong kanina, yung sikretong paglaban natin.
Hindi kita kilala, hindi ko alam ang sitwasyon mo, may dinadaanan tayo, may binibitbit tayo. Dadalhin natin to na ang kasama natin ay ang Panginoon. Alam po ninyo kung sa Panginoon ang kasama natin, meron tayong bagay, lagi tayong merong katagumpayan. Doon sa number 5, God's promise. Lahat ng ginagawa natin araw-araw, lahat ng binibitiwan mong salita, lahat ng action mo sa buhay mo, paano umaharap, alam na Diyos mo. Sabi po dito, kung ano ang pinagdadaanan natin, kilala tayo ng Diyos. Maliit na bagay, ginagawa natin tulong. Maliit na. Alam po niyo, hindi lang naman sa bagay, yung bagay na pagtulong, hindi lang naman. Kahit na yung inward, nakakapagbigay ng comfort sa mga may kabigayan. Meron din po suklit ito. Meron po itong marka sa Panginoon. Sabi nga ng Lord, di ba? Hindi kita lilimutin. Ang pangalan mo ay nakasulat sa aking palad. O aming Panginoon, salamat po dahil minsan naiisip namin na para kaming lumalakad na walang malapitan, walang masabihan. Minsan nararamdaman namin ito, Panginoon, na para bang minsan nag-iisa kami. Patawad sa mga ganitong sitwasyon. Patawad po sa mga bagay na nakapangihina sa amin na ginagamit ng kaaway upang kami ay lalo pang manghina. Salamat po sa reminder na ito na ikaw po, Panginoon, ay aming Diyos sa buhay at nakikita ang aming mga ginagawa. Lalabas po kami ng iglesia ito. Mamumuhay kami na mayroong katagumpayan dahil sa aming Panginoon ay Diyos na mapagtagumpay at umaalalay sa kanyang mga anak na natitiwala. Salamat o Diyos sa inyong kabaitan, sa inyong kabutihan. Salamat, Panginoon, na kami ay inaalalayan ninyo, ginagabayan ninyo kami, pinagpapala nyo kami, hindi ayon sa aming pananagayan. Kayo po ay hindi mapanukat ng aming Diyos. Kayo po ay punong-puno ng pag-ibig na kakaiba, hindi katulad ng pag-ibig ng tao. Panginoon, anuman ang kalalagayan ng aming mga kapatid sa kakatong ito, ang inyong pong gawad, ang inyong pong banal na Espiritu, ang siyang laging umalalay at magbigay ng katatagan sa bawat isa sa amin. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, at pinasasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihan po natin. First, una po tayo. Maraming salamat po. Sa pagkakataon po ito, inandaan po natin ang ating mga kaloob sa Panginoon. Tinatawagan po si Edjan at si Jerwin para sa pagpasa ng basket. At pagkatapos po ay ang pananalangin ni Kuya Carlo. Alam na. Nakadalawa na.
at tanggapin niyo po ang aming handog bilang pagpapatunay na aming pagmamahal sa inyo. Kayo na po ang bahala magbalik ng biyaya sa kanila, sa mga nagbigay sa inyo. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Isang bahagi po ng ating pananambahan is yung announcement. Ang mga gawain po ng ating iglesia ay ang ating pananambahan tuwing Sunday, 9:30 to 10:45. Kasunod po nito ay ang ating mga cell group ng men's, women's at mga kabataan. Meron po tayong prayer time every Wednesday, 6 p.m. Pero pagdating po ng Thursday ng March, magkakaroon po tayo ng face-to-face na prayer meeting. Welcome po ang bawat isa. Ito po ay gagawin ng 6 p.m. din po. So, ilaan nyo na po itong isang beses lang po natin ito gagawin sa buwan ng March. Kaya sana po ay makadalo ang bawat isa sa gawain ng pananalangin. Kasi po, mahalaga po ang pananalangin para sa gawain ng iglesia, para sa higit na ikatutibay at ikalalago na ating mga gawain. Tapos po, meron tayong Bible studies every Wednesdays and Friday kila Nanay Lenny. At sa Orgulyo ay every other Sundays. Ang youth naman ay merong Bible studies din tuwing Saturday, 2 p.m. Celebrant ng February. So, natapos na ang birthday nila Kuya Anton at si Edjan. Ngayon naman ay birthday ni Ate Beth. So, batiin po Happy natin siya birthday. sa kanyang kaarawan. At sa 28 naman po ay sila Pastor Edgar at si Ate Lydia. Sabay po yung kanilang birthday. Pero mukhang makakatikim tayo ng kanilang handa. Baka sa hintayin natin yung kanilang announcement para sa kanilang blowout. So, ano pa po? Wala na? Wala na tayong mga announcement. So, marami po salamat sa buhay ng bawat isa na naglaan ng panahon para sa pananambahan. Dalangin po namin na sa susunod na Sunday, kasama pa rin tayo sumamba sa Panginoon nang may kagalakan. Kung may mga bakanting silya dyan, ipanalangin natin na maupuan nito, magsama tayo na po pwede natin isama sa pananambahan. Okay lang ba yun? Okay, salamat po. Hingin po natin si Pastor para sa closing prayer. Karagdagan lamang po sa pagbabalita. Sa March 1, Webis po ba? Tama? Tama ba? March 1 week, Thursday. Doon na po tayo magpapasimula ng ating prayer meeting dito sa lugar na to. Tuwing Webis, alas 6 ng gabi. Sa unang Webis, si Ate Luz ang short exhortation at yung mga mananalangin, nabigyan mo na ba, Ate Bill? Hindi pa? Bigyan mo na ngayon dahil malapit na. Papadala mo na lang sa 25 na ngayon, padala mo sa kanila yung ipapanalangin para dito magsama-sama po tayo. Napakahalaga. Tama yung sinabi ni Ate Luz B, yung Wednesday natin na online, na prayer, meeting, kaya lang, diba? Tinanong yan ng asawa ko. Taas nga ang kamay ng kaunti lang nagtaas. Kaya iba talaga yung face to face. No? Ipaalaala ko, mayroon tayong Operation Andrew. Isulat po doon yung mga gusto ninyong makakilala sa Panginoon. Isulat po yun at babasahin natin dito yung mga pangalan na yun tuwing Webes. No? Thank God, salamat Kuya Jeff sa mensahe na inspiration. No? Huwag daw kayong mapagod, huwag daw tayong mapagod. At sabi, nakakapagod yan, di ba? Nakakapagod. Pero may reward na matatanggap na mismo ang Panginoon. Kaya, lagi daw tayong magpasalamat. So, kayo po ay manalangin, hinahayaan ko po tumayo, kapulungan. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami
Marami pong salamat sa mga pagpapalang patuloy po ninyong pinagdadaloy sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po sa kagalingan ng aming mga kapatid na bagamat wala sila sa oras na ito ay inyo na pong pinagaling ang iba. At ngayon nga pong umaga ay nilalapit namin sa iyo ang aming kapatid na si Ate Lenny na medyo naihilo, hindi nakatulog. Nawa Lord, nananalig ako na kayo po ang Jehovah Rapha. Nawa pagalingin po ninyo ang aming kapatid na to dahil alam ko Lord na siya ay gagamitin mo pa. Napakabata pa po namin. 78 lamang po siya, ako 72 sa 28. Kami po ang ginamit ninyo. Kami ang ginamit ninyo para maitayo ang iglesyang ito sa tahanan ito. Kaya alam ko Lord na gagawa ka po ng himala dahil kayo po ang tunay na dakilang manggagamit. Ipuin po ninyo ang aming kapatid na to. Dahil alam ko Lord na yun nga pong hinihingi namin sa iyo para patuloy po kami makapaglilingkod sa inyo. 101 lamang po masaya na kami. Kaya thank God Lord, ngayon pa lang pinagpapasalamat ko na hindi po sasagutin na inyo po sasagutin ang aking dalangin na ito. At marami din po kami mga kapatid na may mga suliranin, may mga problema, lalong-lalo na po sa finances. Naniniwala ko Lord na kayo ang Jehovah Jireh, Jack Romano. Kaya inadalangin ko sa inyo, pagpalain mo nawa ang mga kapatid, mga kapatiran ito, pagpalain mo nawa na ang kanilang mga negosyo ay pagpalain po ninyo at ang kanilang mga kahilingan ay padaluyan po ninyo ng blessing at pagpapala na upang sa ganoon ay lalo po silang paglilingkod sa iyo. Kaya ito po ang idalangin ay inaasahan ko po na inyong tutubukin. At hinihingi nga po namin sa inyo ang inyong basbas sa umagang ito. Ang masaganang awa ng Diyos Ama, ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak, at ang kaaliwan ng diwang banal ang sumaangin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Hindi tayo sa pagkakatayo, pagpili po natin ang ating day by day reporting. Wala po yung ating sounds. Sige po, at kamayan po natin ang bawat isa. Nagkaroon po ng technical power ng ating maraming po salamat sa inyo. Magandang tanghali po sa pakikisa sa umagang ito.
No.